Ang pag-uusapan naman natin ngayon guys, no, tungkol naman sa doctrine na once saved, always saved, no. Tatalakayin natin dito kung totoo nga ba ang paniniwala na ito, no. Itong doctrine na ito ay nagmula siya or nagumpisa siya sa teaching ni John Calvin, no. Ito si John Calvin ay isa siyang pastor ng Protestant, no. So, sa kanya nagmula itong doctrine na ito, no. Ito ang paniniwala niya na kapag saved ka na daw, ay always save ka na. Ibig sabihin, kapag ikaw nagkaroon na ng kaligtasan, hindi na kailanman mawawala sa iyo ang kaligtasan mo. Kung hindi mananatili na ito hanggang sa huli, di ba? Yan ang ibig sabihin niya dito, no? Alam naman natin na bilang isang Christian, guys, no? Ang isa sa tanda or isa sa palatandaan na tayo ay saved na, tayo ay nagkaroon na ng kaligtasan kapag tayo ay nakasil na ng Holy Spirit ni God, di ba? Ibig sabihin, kapag pinagkalooban na tayo ng Diyos, ng Holy Spirit niya, ibig sabihin, ligtas na tayo, no? Ibig sabihin, kinilim na niya tayo, inari na niya tayo bilang anak niya, di ba? Yan ang isa sa palatandaan na tayo ay ligtas na kapag may Holy Spirit na nakatira sa atin, nakasealed na tayo ng Holy Spirit, no? Papatunayan natin dito guys, no, kung paano nga ba nila nasabi na once saved, always saved, no? Basahin natin dito sa John chapter 10 verse 28 to 29. I give them eternal life and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hand. Ang ibig sabihin, no? Pinagkalooban daw sila ng Diyos ng eternal life o buhay na walang hanggan. Hindi daw sila kailanman mapapahamak at wala daw kahit na sino man ang makakasnat sa kanila o makakaagaw sa kanila sa mga kamay ng Diyos, no? Kasi ang Diyos ay mas makapangyarihan sa lahat, mas malaki, mas higit siya kaysa lahat, no? Kaya walang makakasnat sa kanila sa mga kamay ng Diyos, no? Pero sino nga bang tinutukoy ni Jesus Christ dito, no? Basahin natin sa John chapter 10 verse 27. My sheep hear my voice and I know them and they follow me. Diba? Ibig sabihin, ang tinutukoy ni Jesus Christ dito ay yung mga sheep niya or yung mga true follower niya, no? Ang sabi niya dito, yung mga alagad daw niya ay nakikinig sa salita niya, diba? At saka, ang mga alagad niya ay kilala niya mismo at saka ang mga alagad niya ay sinusunod siya, diba? Pina-follow siya, no? Ang ibig sabihin dito, kapag tayo true follower, di ba? Kapag tayo sinusunod natin si Jesus Christ, kung ano man yung mga teaching niya, kung ano man yung mga characteristics niya, pagkakalooban tayo ng eternal life, pagkakalooban tayo ng buhay na walang hanggan, at hindi tayo mapapahamak, di ba? At saka walang kahit na sino man ang makanakaw or makasnat sa atin sa mga kamay ng Diyos kapag tayo ay true follower, no? Kailangan sundin natin si Jesus Christ para makamit natin itong eternal life na sinasabi dito, no? Para hindi tayo mapahamak, di ba? Yan ang ibig sabihin ng Bible verse na ito, no? So, hindi siya applicable sa lahat, no? Kailangan tayo maging true follower para mapagkalooban tayo ng eternal life at hindi tayo mapapahamak at walang makaka-snatch sa atin sa mga kamay ng Diyos, no? So, kailangan talaga sundin natin yung mga teachings, kung ano man yung mga teachings ni Jesus Christ, kung ano man yung mga characteristics niya. Maging true follower tayo ni Jesus Christ para mangyari sa atin ito, no? At saka nakasaad naman dito sa Romans chapter 8, verse 38 to 39. For I am sure that neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Ba, nakasaad nga dito, kahit sino, walang makakapaghiwalay sa atin, sa pagmamahal ng Diyos sa atin, di ba? Kahit sino pa man yan, hindi pwedeng makapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos sa atin, no? Tayong lahat, mapa-Christian man or mapa-unbelievers man, mahal tayo ng Diyos. Kahit tayo makasalanan, mahal tayo ng Diyos. Yun ang dahilan kung bakit ipinadala niya dito sa lupa yung kaisa-isang anak niya, yung pinakamamahal niya na si Jesus Christ para tubusin tayo sa mga kasalanan nating nagawa, no? Para pagbayaran yung mga kasalanan nating nagawa dahil mahal tayo ng Diyos, di ba? Para magkaroon tayo ng chance na makapagsisi tayo sa mga kasalanan nating nagawa at mapatawad tayo ng Diyos sa mga kasalanan natin, para magkaroon din tayo ng chance na makaakyat doon sa kaharian niya. Kaya ipinadala niya si Jesus Christ para pagbayaran ni Jesus Christ at tubusin yung mga kasalanan natin, no? Dahil mahal tayo ng Diyos, kahit tayo makasalanan, mahal tayo ng Diyos, no? Hindi natin nakikita yung ginawa na kabutihan ng Diyos sa atin, no? Kaya
Ayan ang nakasaad dito na walang kahit na sino makakapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos. So po yan guys, no? At saka, paano nga ba manatili yung salvation natin guys, no? Kung gusto natin na maging applicable sa atin itong doctrine na once saved, always saved, no? Kailangan natin gawin guys ay nakasaad dito sa Matthew chapter 10 verse 22, no? And you will be hated by all for my name's sake, but the one who endures to the end will be saved. Diba? Nakasaad nga dito. Kung gusto natin mapanatili yung salvation natin, no? Aasahan na natin bilang Christian, bilang true follower ni Jesus Christ, no? Kakamuhian tayo ng lahat ng mga tao, no? Lalo na yung mga agent ni Satan mamumuhi sa atin, no? Pero kung sino man daw yung makakapagtiis hanggang dulo, hanggang sa finish line, lalaban tayo kahit na anumang hirap, anumang persecution yung mararanasan natin mula sa mga tao, sa mga agents ni Satan, ay lalaban tayo, matiis natin hanggang dulo. Siya daw ang magkakaroon ng salvation. Kailangan nating maipanalo hanggang finish line yung laban natin sa mundong ito kung gusto natin na magkaroon tayo ng salvation, no? Kasi yan ang nakasaad dito, no? At saka nakalagay dito sa John chapter 15 verse 5 to 6, I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers. And the branches are gathered, thrown into the fire and burned. Diba? Ang sabi dito, no, kasi si Jesus Christ, siya yung puno ng ubas, tayo naman yung mga sanga, no? Kung sino man yung mananatili kay Jesus Christ, hindi hihiwalay sa kanya, siya yung mamumunga na ang marami. Pero, kung sino man daw yung hindi manatili sa kanya, inihahalin tulad tayo sa sanga, na kapag ang sanga nalanta na, natuyo na, kailangan ng tanggalin, kailangan ng putulin sa puno, kailangan ng itapon sa apoy at sunugin. Ganun ang mangyayari sa atin, no? Kapag tayo, hindi tayo nanatili kay Jesus Christ, wala ng guidance mula kay Jesus Christ, wala ng Jesus Christ sa buhay natin, wala tayong magagawa, no? Kung hindi, mapapariwara na tayo, mamumuhay na tayo sa kasalanan. Ang mangyayari sa atin, ang judgment natin balang araw, doon tayo sa hell, no? Masusunog ang kaluluwa natin doon sa hell, no? Magtitiis tayo doon habang buhay kasi yun ang judgment para sa atin na naliligaw na ng landas, di ba? Kaya kailangan nating manatili kay Jesus Christ, no? Kung gusto natin na magkaroon ng salvation, kasi without Jesus, we can do nothing, di ba? Kapag wala si Jesus Christ, wala tayong magagawa, di ba? Kasi nga, kapag walang Jesus Christ sa buhay natin, madali na lang tayong tuksuhin ni Satan. Madali na lang tayong tuksuhin ng mga agents ng darkness, di ba? Para magkasala din tayo, magiging katulad na rin nila tayo, no? Kaya kailangan natin ng Jesus Christ sa buhay natin para magkaroon tayo ng salvation, di ba? Yan ang dapat nating gawin, no? Para hindi mawala sa atin yung salvation. Kailangan manatili tayo kay Jesus Christ, manatili tayong follower ni Jesus Christ, no? At saka, alamin natin dito guys, no? Kung tayo ay nagkaroon na ng kaligtasan, nagkaroon na tayo ng seal ng Holy Spirit, hindi nga ba pwedeng tanggalin ni God yung Holy Spirit niya sa atin kahit na tayo ay gumagawa ng kasalanan, kahit na tayo ay patuloy sa paggawa ng kasalanan, no? So, papatunayan ko sa inyo guys, no? Kung ano nga ba ang mangyayari sa atin kapag tayo na saved na ay patuloy sa paggawa ng kasalanan, no? Basahin natin dito sa 1 Samuel chapter 16 verse 14, nakalagay dito, Now the Spirit of the Lord departed from Saul, and a harmful spirit from the Lord tormented him. Nakasaad nga dito na yung Holy Spirit ni God ay umalis siya kay Saul, no? At saka ang pumalit ay yung harmful spirit, yun daw ang nagpapahirap kay Saul. Kung sa mga hindi pa nakakaalam, ito si King Saul. Siya yung unang king ng Israel, no? Siya ay anointed siya ni God, no? Through prophet Samuel, no? Inanoint siya ni God para maging king ng Israel, no? Siya yung magiging pinuno ng Israel, no? So, ibig sabihin, na-saved na siya, no? Kasi noong inanoint siya ni God sa pamamagitan ni Prophet Samuel, no? Nakapag-prophesy na nga siya eh. Kasi nga yung Holy Spirit ni God nagdwell sa kanya, nakakapag-prophesy na siya na kasama yung mga prophet, no? So, ibig sabihin, nagkaroon na ng salvation ito si King Saul. Pero dahil sa paulit-ulit na paggawa niya ng kasalanan sa Diyos ay umalis yung Holy Spirit ni God sa kanya, no? Kasi nga, dahil sa mga kasalanan niya, unang ginawa niya, nag-offer siya ng sacrifices kay God sa sarili niya, no? Na hindi naman siya authorized na mag-offer kasi ang gawain na yon ay mga pari lang ang pwedeng gumawa, no? Na mag-offer sila ng sacrifice
para kay God, no? Pero ang ginawa ni King Saul, siya mismo sa sarili niya, nag-offer siya ng sacrifice kay God. Doon pa lang, nilabag niya ang kautusan ng Diyos, no? At saka ang pangalawang ginawa niya, inutusan siya ni God na noong nagkaroon siya ng laban sa mga Amalekites, sabi ni God, sirain lahat, as in walang ititira sa kanila, no? Pero ang ginawa niya, itinira niya yung king ng Amalekites, no, si King Agag, no, itinira niya, at saka yung ibang livestock na pakinabang, no. So nag-disobey siya sa mga salita ng Diyos, hindi siya sumusunod ng instruction, no. At saka isa pa sa ginawa niyang kasalanan ay nagkonsulta siya sa witch, no, kasi nga noong paulit-ulit na siyang gumawa ng kasalanan, hindi na nagpaparamdam si God sa kanya, parang tinalikuran na siya, no, walang paramdam si God, as in wala nang instruction sa kanya, kahit sa panaginip hindi nagpaparamdam. Tapos may may haharapin siyang laban. Kailangan niyang mag-inquire sa Diyos kung anong mangyayari sa laban, kung maipanalo ba niya yung laban na yun, no. Pero dahil sa nahuli ng dating si Prophet Samuel, hindi niya mahagilap si Prophet Samuel. Ang ginawa niya, kumonsulta siya ng witch, no, para malaman niya, para mag-inquire siya kung ano ang mangyayari sa laban na haharapin niya, no. Doon pa lang, no, may kasunod-sunod yung kasalanan na ginawa niya sa Diyos. Kaya ang ginawa ni God ay tinanggal ni God yung Holy Spirit niya sa kanya, di ba? Yung ipinagkaloob ni God na Holy Spirit sa kanya, inalis ni God, tinanggal niya dahil nga sa pagiging disobedience niya, no? So dito pa lang patunay na kahit tayo nagkaroon na ng salvation, pwedeng tanggalin ni God yung Holy Spirit niya sa atin kapag tayo ay patuloy sa paggawa ng kasalanan, no? Kung paulit-ulit ang paggawa natin ng kasalanan, i-withdraw ni God yung Holy Spirit niya sa atin, no, tatanggalin niya, no. So mawawala din yung salvation natin kapag wala ng Holy Spirit, wala nang nakatirang Holy Spirit sa atin, mawala na rin yung salvation natin, no. At saka isa pang patunay na talagang tinatanggal ni God yung Holy Spirit niya kapag tayo ay paulit-ulit na gumawa ng kasalanan. Nakasaad dito sa Psalm chapter 51 verse 11, "Do not cast me away from your presence and do not take your Holy Spirit from me." Si si King David. Kung hindi nyo alam, si King David ay nag-engage siya sa adultery, no? Nagkaroon siya ng karelasyon kay Bathsheba. Si Bathsheba ay may asawa na, no? At saka siya pa yung dahilan kung bakit namatay ang asawa ni Bathsheba, no? Kaya nagkasala siya sa Diyos ng adultery, no? Kaya ito, alam niya na pwedeng tanggalin ni God yung Holy Spirit ni God na nakatira sa kanya, no? Kaya nagmakaawa siya kay God na huwag tanggalin yung Holy Spirit ni God sa kanya, dahil alam niya kung ano ang mangyayari sa kanya, no? Kasi malaking kasalanan, hindi biro yung ginawa niyang kasalanan, no? Isa yan sa 10 commandments ni God na huwag tayong mag-i-engage sa adultery, no? Kasi malaking kasalanan sa Diyos yan, no? Patunay lang talaga na yung kasalanan natin ay yun talaga ang nakakapag-separate sa atin sa Diyos, no? Sa umpisa ng creation, no, tayo ay anak ng Diyos kasi nga kinreate nga tayo ng Diyos sa image niya, no? So tayong lahat ay anak tayo ng Diyos, no? Pero dahil sa mga kasalanan natin, kaya tayo nahiwalay sa Diyos, no? Nakasaad yan sa scripture niya sa Isaiah chapter 59 verse 2. "But your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden His face from you so that He will not hear." Diba? Kasaad nga dito na yung kasalanan natin or yung kasamaan natin, yun ang nakakapagpahiwalay sa atin sa Diyos, no? Kaya tinalikuran tayo ng Diyos para hindi na tayo niya marinig. Kasi si God ay hindi niya kayang itolerate yung mga kasalanan natin, no? Kasi si God nga ay holy siya, di ba? Hindi niya pwedeng i-accept yung mga kasalanan natin unless magsisi tayo, humingi tayo ng tawad, no? Hindi pwedeng lumapit tayo sa Kanya kapag tayo ay patuloy na gumagawa ng kasalanan, no? Kailangan nating, kapag tayo nagkasala man, kailangan muna nating magsisi, kailangan muna nating humingi ng tawad para patawarin tayo, para makabalik tayo sa piling ni God, no? Kasi nga, hindi nga niya kayang mag-tolerate ng kasalanan dahil siya ay holy God, di ba? Banal nga siya. Hindi pwede sa Kanya yung mga gumagawa ng kasalanan. Yan ay kasuklam-suklam yan sa paningin ni God, no? Ano nga ba ang dapat nating gawin para manatili ang salvation natin at mapagkalooban tayo ng eternal life someday kapag tayo ay nasa kabilang buhay na, no? Yung para ma-inherit natin yung kingdom ni God, no? Ang nakasaad dito sa scripture. Ang sabi dito sa Matthew chapter 19 verse 16 to 17. "Just then, a man came up to Jesus and asked, 'Teacher, what good thing must I do to get eternal life?' 'Why do you ask me about what is good?' Jesus replied, 'There is only one who is good. If you want to enter life, keep the commandments." Di ba? Nakasaad nga dito.
Kung gusto natin na magkaroon ng eternal life, anong sabi dito? Sundin daw natin lahat ng kautusan ng Diyos, di ba? Keep the commandments, di ba? Kung ano man yung mga commandments ni God, kailangan nating panatilihin, kailangan nating sundin yon. Kung gusto natin magkaroon ng eternal life, no? At saka ang nakasaad dito sa 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16. But as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Since it is written, you shall be holy, for I am holy. Anong dapat daw natin gawin? Nakasaad dito yung tumawag daw sa atin. Sino ang tumawag sa atin? Yung Diyos mismo na tumawag sa atin ay holy siya, ay banal siya, no? Kaya kailangan natin gawing holy ang mga sarili natin, no? At saka nakasaad din yan dito sa Leviticus chapter 19 verse 2. Speak to all the congregation of the people of Israel and say to them, you shall be holy, for I, the Lord your God, am holy. Itong Bible verse na ito ay pinapasabi ni God through Moses para sa mga Israelites na kailangan daw nilang maging holy kasi siya daw, Diyos nila ay holy daw siya. Kaya itong mga taga-Israel na to ay mga chosen people sila ni God, no? Ang Bible verse na ito ay directed ito para sa mga taga-Israel, no? Na chosen people ni God. Pero tayo bilang totoong alagad din ng Diyos, bilang true Christian, applicable sa atin itong Bible verse na ito, no? Kasi alam naman natin na si God ay hindi nagbabago, no? Kung ano man yung mga salita niya noon, yun pa rin ang mga salita niya ngayon. Kahit ilang generations pa man yung magdaan, yun at yun pa rin ang salita niya. Kaya applicable pa rin itong salita na ito hanggang sa ngayon, no? Kaya kailangan nating sundin ito, no? Kailangan nating gawing holy ang mga sarili natin kung gusto natin na makaakyat sa langit, kung gusto natin na ma-inherit yung eternal life na promise ni God sa atin, no? Yun ang dapat nating gawin, no? At saka, ang nakasaad dito sa Revelation chapter 21 verse 27, but nothing unclean will ever enter it, nor anyone who does what is detestable or false, but only those who are written in the Lamb's Book of Life. Itong Bible verse na ito ay, ang tinutukoy dito ay yung New Jerusalem, no? Yung dwelling place ng mga tao na magkakaroon ng salvation, no? Ang nakasaad dito, wala daw mga maruruming tao ang makakapasok doon sa lugar na yun, no? Wala daw kahit na sino man ang gumagawa ng kasuklam-suklam na mga gawain sa paningin ng Diyos ang makakapasok sa lugar na yon. Kung hindi, yung mga tao lang daw na nakasulat ang pangalan nila sa Lamb's Book of Life. Diba? Kaya ngayon pa lang, kung gusto natin na makasulat yung mga pangalan natin doon sa Lamb's Book of Life, yung book ng mga tao na magkakaroon ng salvation, no? Ngayon pa lang guys, no? Sundin na natin kung ano man yung mga requirements para makaakyat tayo doon sa kaharian ng Diyos, no? Kung ano man yung gusto ni God na gawin natin, no? Kung gusto natin na hindi mawala sa atin yung salvation natin, no? Sundin natin kung ano yung mga nakasulat dito sa mga Bible verse na binasa ko sa inyo guys, no? Kasi hindi porket save ka na, nagkaroon ka na ng salvation, ay mananatili ang salvation mo hanggang dulo, no? Kahit na gumagawa ka na ng kasuklam-suklam na mga gawain sa paningin ng Diyos, kahit na paulit-ulit ka nang gumagawa ng kasalanan, ay masisave ka pa rin, no? So dito pa lang guys, no, mapapatunayan natin na hindi totoo ang doktrina ito na once saved, always saved, no? Nakadepende na rin sa atin ito guys, no? Kung kailangan nating lumaban hanggang dulo, kailangan nating marating yung finish line. Kung gusto natin na magkaroon ng salvation, no? Mahaba pa yung journey natin sa mundong ito, no? Kaya kailangan talaga maipanalo natin hanggang dulo. Kailangan talaga mapagtagumpayan natin kung ano man yung mga pagsubok, kung ano man yung mga persecution, kung ano man yung mga paghihirap na danasin natin sa mundong ito bilang Christians guys, no? Para hindi mawala yung salvation natin, no? Para magkaroon tayo ng inheritance doon sa heaven. Kung kayo man nananatili pa rin kayo sa paggawa ng kasalanan, hindi pa naman huli ang lahat, no? Kasi nga may chance pa naman na binigay si God sa atin. Kailangan na nating magsisi sa mga kasalanan nating nagawa, no? Kailangan na nating humingi ng tawad para maibigay na ni God sa atin ang kapatawaran na gusto natin, no? Kasi guys, no, maiksi lang ang buhay natin. Kung tayo ay magdadalawang isip pa tayo sa pagsisisi sa mga kasalanan natin, maiksi lamang ang buhay. Halimbawa, mamatay tayo ngayon, mamatay tayo bukas, or mamatay tayo sa susunod araw na hindi tayo nakahingi ng tawad or hindi tayo nakapagsisi sa mga kasalanan natin.
Isa lang ang ibig sabihin nun, no? Ang punta natin ay doon sa hell kasi nga hindi natin nagawang pagsisihan ang mga kasalanan nating nagawa. Ibig sabihin, marumi tayo, hindi tayo malinis, kaya hindi tayo pwedeng tanggapin sa langit, no? Kaya ngayon pa lang, no, habang hindi pa huli ang lahat, pag-isipan nyo na kailangan nyo na talagang pagsisihan ang lahat ng mga kasalanan ninyong nagawa. Humingi na kayo ng tawad sa Diyos para mapatawad na kayo at maging born again na tayo, guys, no? Para balang araw maipagpatuloy natin yung buhay natin doon sa langit, no? Doon ang punta natin sa kaharian ng Diyos, maipagpatuloy natin yung buhay natin doon na masarap na ang magiging buhay natin doon, di ba? Magkakaroon na tayo doon ng masaya at saka masarap na buhay. Wala nang hirap doon na mararanasan natin, kung ano man yung hirap na dinanas natin sa mundong ito. Hanggang dito na lang yun, no? Pag tayo nagkaroon na ng salvation doon sa heaven ang punta na natin, mamumuhay na tayo ng masarap doon sa feeling ng Diyos, no? So sana guys, no, magkita-kita tayo doon sa heaven balang araw. Masarap sa feeling yun na mag-reunite tayo doon sa heaven, no? Balang araw, no, magkita-kita tayong muli doon, no? So yun lang naman yung aking mai-share sa araw na to, guys, no? Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!